Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 241 hanggang Kabanata 250. Kabanata 241. Tama, kukunan kita ng litrato bilang alaala kapag nangyari iyon. Galit na galit si Matt kaya sinabi niya iyon na may nag-aalab na puot. Walang pinapayagang gumamit ng mga telepono doon. Nagsimulang paalalahanan ng manager ang karamihan. Mabuti, bahagyang nadismaya si Matt. Maya-maya ba ay dumating na ang mga tao sa ikatlong palapag. Ang ikatlong palapag ay isang higanteng korte na hugis fair, may mga gallery kung saan-saan at sa gitna ng lahat ay isang boxing ring, mga ilaw na sinanay dito. Jack, bakit siya nandito? Sa kabilang panig ng silid, manunood sina Young Master Clark at Neil ng kompetisyon kasama ang ilan pang mayayamang lalaki. Mula noong araw na malaman ni Ken na si Neil ay mukhang maganda laban kay Jack, nagsimulang makipag-ugnayan ang duo sa isa't isa. Lalong nabalisa si Ken kay Jack. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinalabas si Neil ngayong gabi para pag-usapan kung paano nila tatapusin si Jack o hiwalayan si Jack ni Selena. Hindi nila inaasahan na nandito rin si Jack. Nandito rin si Selena. Nagdilim ang ekspresyon ni Neil. Ang mag-asawa ay tila sila ay nasa mabuting kalagayan. Hindi ba't ang mga taong pumupunta lang dito ay ang mga nag-book ng marangyang pribadong silid? Napaisip si Ken at napatingin sa mga katabi ni Jack. Mukhang binili sila ni Brittany Lee ng hapunan. Ang weird, paano nakilala ni Brittany sina Selena at Jack? Paano siya handang gumastos ng mahigit $1,000,000 para ibili sila ng hapunan? Who knows, nakakainis ako kapag nakikita ko silang magkasama. Galit na sabi ni Neil. Naiisip ni Neil na masyadong duwag ang kanyang ama. Pinaluhod niya ito kay Jack noong isang araw para humingi ng tawad sa kanya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nahihiya, parang may namumuong problema sa kalusugan ng isip sa loob niya. Ang bastos na ito ay isang veterano lang, ganoon ba talaga siya kakilakilabot? Nandito rin sina Neil at Ken. Tumingin si Jack at ngumiti. Pagkakilala itong mga mayayaman kaya normal lang. Bukod dito, nasa parehong wavelength ang mga ito at kadalasan ay hindi maganda. Naiinis na sabi ni Selena. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa boxing ring at nag-aalalang sinabi, mag-ingat ka, huwag kang gagawa ng anumang bagay na lampas sa iyong kakayahan. Kung hindi mo siya kayang talunin, mag-isip ng mga paraan para protektahan ang iyong sarili. Kaya talagang mahalaga ako sa'yo. Nakangiting tumingin si Jack kay Selena. Hindi ikaw. Nahihiya si Selena at ipinikit ang mga mata. Ayoko lang mawala si Kylie sa papa niya. Sige, 11 na. Naniniwala akong matagal nang naghihintay ang lahat. Ang laban ngayong gabi ay hindi kapani-pani, walang nakakaaliw dahil ang taong dumating para sa hamon ay isang opisyal na kababalik lamang mula sa Pukbo. Sa katunayan, siya ay isang marshal. Ang kanyang pangalan ay Dennis Howard. Kabanata 242. Dennis, bakit siya nandito? Napasinghap si Ken nang marinig ang pangalan. Hindi niya akalain na ang matalik niyang kaibigan na ito ay nag-sign up para sa laban ngayong gabi. FC. Kilala mo si Dennis. Natigilan si Neil bago sinabing. Marshal siya, yung tipong may explosive combat capabilities. Siyempre kilala ko siya, magkaibigan tayo. Kung ganoon ang kaso, ang Amerikanong ito ay namamatay ngayong gabi. Medyo natuwa si Ken. Mukhang nakakaliw na ang laban ngayong gabi. Wala akong pakialam kung nakakaliw. Nandito kami para sa palabas. Natawa si Neil bago bumulong kay Ken, since sinabi mo na kaibigan mo itong Marshal Dennis, why don't you get him to kill Jack silently one day? Hanggat namatay siya, magkakaroon tayo ng pagkakataon, hindi ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Ken sa narinig. Akala mo ba hindi ko naisip ang tungkol dito? Humingi nga ako ng tulong sa kanya para guluhin siya, pero kahit papaano, napagsabihan ako ni Dennis na huwag nang guluhin si Jack. Sa katunayan, sinabi niya na ang buong pamilya Clark ay maaaring magkaproblema. Talaga, nagdilim din ang ekspresyon ni Neil. Natakot siya. Motherfucker, mas malakas kaya ang lalaking ito kaysa sa isang marshal. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin ba niyan ay siya ang maalamat na hari ng digmaan? Kung siya talaga ang King of War, nagkakaproblema tayo. Gayunpaman, wala tayong narinig tungkol sa isang hari ng digmaan na nagngangalang Jack White sa Eastfield, hindi ba? Hinanap ko rin ito online.
Kung siya talaga ang King of War, 1 o 2 level lang siya sa ilalim ng God of War. Sa makatuwid, hindi namin maaaring masaktan ang isang taong tulad nito. Pilit nang umiti si Ken at muling tumingin kay Jack. Anyway, I think hindi King of War si Jack. Kung siya nga, mananatili pa ba siya sa lumang bahay na iyon kasama ang kanyang asawa? Makakabili na siya ng mansyon ngayon. Ang isang hari ng digmaan ay tiyak na mabibigyan ng malaking halaga ng pera pagkatapos umalis sa hukbo. Iyan ang akma, tumanggo si Neil. Pero bakit medyo natatakot si Denny sa kanya? Baka may iba pang dahilan. Isa pang dahilan, napakunot ang noo ni Ken habang iniisip iyon. Pagkaraan ng ilang oras, nagningning ang kanyang mga mata nang sabihin niyang nakuha ko. Dalawa lang ang posibilidad kung bakit magsalita si Dennis pabor kay Jack. Isa, hindi siya tugma kay Jack na medyo imposible. Normal na sundalo lang siguro si Jack kaya paano niya matatalo ang isang marshal. Kung tungkol sa pangalawang posibilidad, maaaring binigyan ni Jack si Dennis ng ilang mga benepisyo o nangako sa kanya ng isang bagay. Benepisyo. Anong mga benepisyo ang maipapangako ni Jack kay Dennis? Malinis siya. Pilit nang umiti si Neil, hindi niya akalain na pwede pala. Young Master Hugo, huwag mong kalimutan na maganda ang asawa ni Jack. Paano kung nangako si Jack kay Dennis na magpapalipas ng gabi si Selena sa kanya? Kung narinig ni Dennis ang ganoong proposal, sa tingin mo ba tatanggi siya? Bagaman si Dennis ay may gusto sa aking kapatid. Sa palagay ko ay hindi mapipigil ng sino mang lalaki ang kanyang sarili bago ang isang babaeng tulad ni Selena kung siya ay mapangakit at nangingibabaw. Malamig na sabi ni Ken. Tama ka, walang lalaking makakatanggi sa ganoong kagandahan. Tumanggo si Neil at idinagdag, mukhang naglalagay lang din ng show si Selena. Baka gumawa siya ng ganoon para mapabilib ang isang marshal. Young man, I've signed you up but it looks like you might not get the chance to participate tonight. Kung tutuusin, hindi ko inaasahan na maghahaman ngayong gabi ay ang marshal na si Dennis Howard. Sabi ng manager kay Jack. Idol ko ang lalaking ito. Sa pagkakataong ito, medyo ilang mga profesional ang bumalik sa Eastfield at may ilang mga marshal sa kanila. Bagamat kanina pa sila tahimik, isa sa kanila ang nagpakita dito. I don't care. Magiging entertaining ang laban ngayong gabi. Gusto kong manatili dito at manood ng ilang oras. Mabuti na lang at walang laman ang private room kung saan ako naka-assign. Dahil umalis na ang mga customer, mapapanood ko na rin. Kabanata 243. May naisip ang babaeng manager. Tumingon siya at sinabi sa mga lalaking nakaitim, bantayan mo siya para sa akin. Huwag mo siyang hayaang makatakas, naririnig mo ako. Mukhang hindi talaga siya papasok sa ring ngayong gabi. Kung hindi pa rin siya makabayad ng alauna, kamatayan ang naghihintay sa kanya. Sige, salubungin natin ang ating challenger, si Dennis Howard. Malakas na sabi ng host sa ring. Sa sandaling ito, lumabas sa isang pinto ang isang lalaking may kilalang katangian. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani, walang kalmado. Tumingin siya sa mga tao nang walang pakialam bago tumabi para hintayin ang kanyang kalaban. Ito ay mahusay, ang pinakamakapangyarihan ni Daxia sa wakas ay nasa ring. FC. Sa pagkakataong ito, siguradong bugbugin niya ang mapahamak na Amerikanong iyon hanggang mamatay. Tama, ito ang marshal sa pagkakataong ito. Siguradong mamamatay ang lalaking iyon. Maaaring hindi ganoon ang kaso, ang Amerikano ay matangkad at napakalaki at mayroon din siyang nakakatakot na lakas. Para siyang halimaw sa pagtayo lang niya. Ang 10 tao bago ito kabilang ang ilang mga nakatagong profesional, lahat ay namatay sa mga kamay ng Amerikano. Ang ilan sa mga mayayamang lalaki ay nagsimulang talakayin ang laban. Nagsalubong ang kilay ni Jack. Hindi siya makapaniwala na ang may-ari ng lugar na ito ay talagang nagtayo ng isang boxing ring na tulad nito. Tila ang pangunahing layunin ay upang maakit ang mga mayayamang lalaki na manood ng laro. Sa paghusga sa paraan ng kanilang pakikipag-usap, ang ilan sa kanila ay malamang na hindi kailanman napalampas ng isang laban sa loob ng huling 10 laban. Gayunpaman, kahit na sinabi na ang panonood ng mga laban ay libre, ang isa ay kakailang ganing mag-book ng marangyang pribadong silid upang makuha ang benepisyong iyon. Sa madaling salita, kakailanganin ng isa na gumastos ng $1 milyong upang manood ng isang laban.
Dahil nagkaroon ng 10 tugma, iyon ay mga ngahulugan ng kabuoang paggasta na 10 milyong dolyar. Kung mas maraming mayayaman ang nakakaalam tungkol sa mga posporo, mas maraming pera ang kikitain ng may-ari dito. Ang may-ari na ito ay medyo mahusay sa pagnenegosyo para kumita. Paki-welcome ang aming arena champion, O'Neal. Malakas na ipinagpatuloy ng host ang pagpapakilala. Ang aming O'Neal ay nagkaroon ng 10 magkakasunod na panalo mula nang maging defending champion. Ganon din kaya ang gagawin niya ngayon, o tatapusin na ba ng ating challenger na si Dennis Howard ang kanyang streak? Tingnan natin. Tama nga, pagkatapos ng pagpapakilala ng host, nagsimulang maghiyawan at magpalakpakan ng mga tao. Isa ba itong lalaking naghahanap ng kamatayan? Tumawa ng malakas si O'Neal. Ang kanyang boses ay hindi kapani-pani, walang magaspang, at ang kanyang katawan ay talagang matangkad at malaki. Parang maliit si Dennis sa harapan niya. Si O'Neal ay walang pangitaas at ang kanyang makapal na mga braso ay puno ng malalaking kalamnan na tila may nakakatakot na kraken na nakakapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot at malakas na aura, halatang hindi siya dapat guluhin. Nang makita ang hitsura ng kanyang kalaban ay medyo naging seryoso ang tingin ni Dennis. Nabalitaan ko na nakapatay ka ng 10 magkasunod na lalaki. Sinasadya mo naman yun, di ba? Malamig na sabi ni Dennis sa kalaban. Binata, paano kung sinasadya ko? Pinirmahan ninyong lahat ang form ng pahintulot at napakaraming saksi. Dahil nandito ka, dapat handa kang mamatay. Not bad at all. Kung kaya kitang patayin, isang marshal ngayon, maganda iyon. Nakapatay ka na ng ilang mga Amerikano sa larangan ng digmaan, hindi ba? Maghihiganti ako para sa kanila ngayon. Tumawa ng malakas si O'Neal. Hindi man lang niya sineseryoso si Dennis. Hindi ko na maalala kung ilang tao na ang napatay ko. Hindi ako nag-abalang magbilang. Naikuyong ni Dennis ang kanyang kamao, ang kanyang mga kasukasuan ay gumagawa ng mga ingay mula sa alitan. Yumuko siya ng kaunti, kumakbang sa lupa at sumugod patungo sa kanyang kalaban. Ngunit alam ko na papatayin ko pa ang isa ngayon. Kabanata 244. Ang bilis. Sigaw ni Britney at ng mga tao. Naaakit ang lahat sa nangyari sa ring. Mabilis si Dennis, sumugod siya sa isang kisap mata na parang leopardo. Bago pa man makahalata ay nasa harap na siya ni O'Neal. Bam! Tama po ang kamao ni Dennis sa dibdib ng kalaban. Matigas at malakas ang suntok. Ano, nataman siya. Oh Diyos ko, hindi pa nangyari iyon. Great hit. Ang lalaking ito na si O'Neal ay minamala si Daxia. Saktan mo siya ng malakas. Ang daming sumabog. Pagkatapos ng suntok niya, napaatras si Dennis ng reaction force. Napaatras siya ng ilang hakbang at seryosong tinitigan ang kalaban. Hindi siya naglakas loob na kumalma. Napaatras lang si O'Neal at sumili ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Hindi masama. Isa kang marshal ng Daxia, kung tutuusin, kaya mas may lakas ka kaysa sa ibang mga walang kwentang tanga. Lahat ng humamon sa iyo ay isang bayani. Galit na pinandilatan ni Dennis ang kalaban. Bagamat natalo silang lahat, sulit ang bawat paggalang sa kanyang puso. Mga bayani. Tanging ang mga nanalo ay itinuturing na mga bayani, ang mga natalo ay lahat ng basura at duwag. Para sa akin, walang sino man sa inyo ang may kakayahang lumaban. Lahat kayo mahina sa akin. Tumawa ng malakas si O'Neal. Imposibleng ilarawan kung gaano siya ka-arrogant. Talaga. Sa kasamaang palad, nanalo si Daxia sa labanan sa pagkakataong ito, kaya tayo ang mga bayani. Kusa namang ngumisi si Dennis. Gusto niyang asarin ang kalaban. True enough, narinig iyon ni O'Neal at kinuyam ng husto ang kanyang mga kamao na may mga ingay mula rito. Nanalo ka. Kung hindi mo pinatay ang war commander natin, baka nagkaroon tayo ng pagkakataon. Natalo ka nga sa digmaan sa huli, di ba? Masyado ka bang duwag para tanggapin ang katotohanan? Nagsimulang gumalaw si Dennis pagkasabi nun. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang kanyang bilis kaysa kanina. Nasa harap na siya ni O'Neal bago pa mapansin ng sinuman, at sunod-sunod na suntok ang ibinato niya sa katawan ng kanyang kalaban. Malakas ang mga suntok ni Dennis dahil bawat suntok ay may kasamang malakas na putok at paatras ang kanyang kalaban mula sa mga tama. Ungol ni O'Neal sa galit na parang halimaw. Naikuyom niya ang kamao at hinampas si Dennis.
Sa pagkakataong ito, nagsalubong ang kanilang mga kamao. Napaatras si Dennis. It took some effort for him to gain his balance as he shook his hands masigla and felt that his palms are a little numb. Paanong napakalakas ng lalaking ito? Bukod pa riyan, maraming beses siyang tinamaan ng mga suntok ko pero hindi naman siya mukhang apektado. Kung ito ay isang ordinaryong tao, siya ay patay na ngayon. Mukhang ang lalaking ito ay isang sundalo na nakatuon sa pagpino ng katawan. Siguradong hindi siya normal. Ang hirap hawakan. Medyo natakot si Dennis. Bihira lang siyang makatagpo ng ganoong profesional na manlalaban. Ang kakayahan ng lalaking ito sa pakikipaglaban ay maaaring kasing husay ng isang martial o mas mahusay pa sa ilan. Ang galing nito, hindi man lang tinamaan si Dennis. Nagkaroon lang ng fist bump. Nakaranas na ng ilang suntok si O'Neil. Talagang mananalo si Dennis. Ang matambok na babaeng manager na katabi ni Jack ay tuwang-tuwa na tumalon, sobrang passionate tungkol dito. Kabanata 245. Mukhang gusto mo talagang manalo si Dennis. Pilit nang umiti si Jack habang nakatingin sa manager. No shitty, taga-Daxia siya. Ang moldita na si O'Neil na iyon ay pumatay ng napakarami sa atin, syempre gusto ko siyang mamatay ng mas maaga. Ang aming boss ay sumobra sa pagkuha sa defending champion na ito at pagbibigay sa kanya ng $2 milyong para sa bawat laban na kanyang napanalunan. Galit na sabi ng babaeng manager. Napabuntong hininga si Jack. Uy, sana manalo din si Dennis. Kung ganoon ang kaso, hindi ko na kailangang gawin ito sa aking sarili. Sa sandaling ito, kuminto si Jack bago nagpatuloy, ngunit masasabi kong malamang na hindi katugma si Dennis para kay O'Neil. Ano bang pinagsasabi mo? Idol ng lahat si Dennis. Tama, martial siya. Paano mo masasabing hindi siya kalaban ni O'Neil? Bata, bubugbugin kita. Sinimulan siyang pagalitan ng ilang manunood sa paligid ni Jack. Galit na galit din ang tingin ng babaeng manager kay Jack. Kung nakakamatay lang ang tingin, pira-piraso na si Jack ngayon. Jack, bakit hindi ka sumuko? Kung walang kalaban-laban sa kanya si Dennis, hindi ka ba magiging defenseless? Nag-alala si Selena pagkatapos marinig iyon. Gaya ng kasabihan, pinanood ng mga leko ang palabas habang napansin ng mga eksperto ang mga detalye. Bagamat si Dennis ay tila siya ang may kapangyarihan. Naniwala si Selena na dahil si Jack ay isang sundalo sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon, tiyak na may alam siya na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Kaya naman hindi siya mapalagay dahil sa sinabi ni Jack. Ano bang pinagsasabi mo? Paanong mawawala si Dennis? Bago pa makasagot si Jack, idinagdag ni Matt, even idiots could tell that Dennis is definitely winning. Isa siyang martial at maraming beses na niyang sinaktan ang kanyang kalaban. Hindi man lang nakastrike ang kanyang kalaban. Kalokohan lang yata ang sinasabi mo kaya tumahimik ka. Puminto muna si Matt bago sinabi kay Selena. Sa tingin ko ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong mamatay ang asawa mo sa ring. Maghintay ka lang hanggang sa mabugbog ka hanggang sa mamatay dahil hindi ka makabayad. Tama. Tama, dagdag pa ni Brittany, kung ang iyong lalaki ay makapasok sa ring at mamatay doon, maaaring mayroon siyang kaunting dignidad na natitira para mamatay sa isang suntok. Maaaring ituring itong namamatay para sa iyong bansa. Kung mamamatay siya sa pambubugbog ng mga tauhan ng bar dahil hindi siya makabayad ng bill, sok-sok, wala na siyang dignidad. Hindi napigilan ni Rachel na matawa. Tama, kapag may nagtanong sa iyo, Selena, paano namatay ang asawa mo? Paano ka nabalo? Paano mo sasagutin yan? Sasabihin mo ba sa kanila? Size. Ang asawa ko ay nagkukunwaring mayaman sa isang bar at hindi niya kayang bayaran ang bayarin kaya siya ay nabugbog hanggang mamatay dahil dito. Maliwanag ang boses ni Rachel kaya nagtawanan na rin Han. Mga tao sa paligid nila. Bakit hindi ka kumilos sa isang musikal? Malamig na sagot ni Jack. Labis na kinatatakutan ng boses niya si Rachel kaya agad siyang tumahimik. Nakalimutan niyang napakalupit ng binata na ito kaya naglakas loob itong saktan si Brittany at magagawa rin ito sa kanya. Bukod dito, si Jack ay malapit ng mamatay at maaaring gumawa ng isang bagay na labis bago siya mamatay. Kung gusto niyang i-scapegoat ang isang tao, hindi ba siya mamamatay sa maling kamatayan? Ako naman. Sa sandaling ito, nagsimulang umahan si O'Neil patungo kay Dennis sa ring sa bilis ng kidlat.
Hindi naman ganoon din kabilas ang lalaking ito sa kanyang pisikal na tangkad. Hindi ko pa siya nakikitang nagkusa na umatake bago ito. Sa mga nakalipas na laban, hindi man lang siya kumikibo bago matalo hanggang mamatay ang kanyang mga kalaban. Pulalas ng ilang veterano na manunood. Kabanata 246. Masyadong matindi ang laban sa arena. Parehong partido ay pagpunta sa ito sa buong puwersa. Sa sandaling iyon, pawis na pawis sila. Basang-basa sa pawis ang sando ni Dennis. Biglang umungol at yumuko si Dennis dahilan para maputol ang kanyang kamiseta. May ilang nakakakilabot na galo sa kanyang likod at dibdib. Galing yan sa bala. Mukhang binaril si Dennis sa larangan ng digmaan noong nakaraan. Hindi lang one shot. Ito ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay para sa amin sa mga frontline. Naantig ang mga tao nang makita ang mga peklat na naiwan sa dibdib at tiyan ni Dennis. May mga babaeng naiyak at halos umiyak. Kumunat ang noo ni Jack at tumingin sa paligid. Naluluha na ang babaeng manager na iyon, sumangot. Dating kang daming galos ng idol ko sa kanya. Siya ay isang bayani. Ito ay isang tunay na bayani. Manager. Hindi mo ba sinabi na ang taong nagligtas sa batang iyon sa pamamagitan ng pagtalon sa Tiger Viewing Zone at paghawak sa dalawang Siberian Tigre sa kanilang mga ulo ay idolo mo? Tanong ng babaeng sub. Supervisor sa tabi niya bilang paalala. Idol ko din siya. May dalawang idol ako ngayon. Hindi, dapat tatlo. May ibang idolo dati. Nagsagawa siya ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagpatay sa mahigit 200 katao mula sa angkan ng Dragon God sa isang gabi. Idol ko din yang ganyang tao. Paliwanag ng babaeng manager habang lumuluha. Nakaramdam ng awkward si Jack. Hindi niya inaasahan na mabilis na kumalat ang insidente sa sunang umagang iyon. Di kaya may nagpa-picture. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagpapanik. Wala akong natatandaang kumukuha ng litrato. Napaisip si Jack sa sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng manager at nagtanong paano mo nalaman ang tungkol sa insidente sa zoo. Siyempre malalaman ko. Nagpunta ang kaibigan ko sa zoo kaninang umaga. Nasaksihan niya ito ng sarili niya mga mata. Mabilis na idinagdag ng babaeng manager na balitaan ko na ang lalaki ay napakagwapo at malakas. Nakaramdam ng hiya si Jack. Para purihin sa kanyang hitsura mismo sa mukha ay naramdaman medyo maganda. Talaga. Mangyaring itigil ang mga papuri. Kung ipagpapatuloy mo ito, mahihiya ako. Tumawa si Jack. Parang 2 sa 3 sa mga idol niya ay siya. Agad namang inilibot ng babaeng manager si Jack. Bakit parang nahihiya ka? Hindi kita pinag-uusapan. Tignan mo lang sarili mo. Ni hindi mo kayang bumili ng inumin. Wala kang ikasampung bahagi ng kanyang nakamamanghang hitsura. Napatulala si Jack. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa arena. Sa sandaling iyon, ang labanan sa arena ay kasing tindi ng dati. Halatang nakailang tama na si Dennis sa katawan ng kalaban. Gayunpaman, matigas ang katawan ng kalaban. Bagamat lumuwa siya ng isang subo ng dugo, tila mababaw ang kanyang mga sugat. Samantala, dahil sa kanyang mas maliit na tangkad, si Dennis ay mas maliksi na nagpapahintulot sa kanya upang maiwasan ang higit pang mga hit. Gayunpaman, dahil sa mas malaking kamao ng kalaban, nahirapan si Dennis na tiisin ang bawat hampas. Hindi rin masyadong maganda ang hitsura ni O'Neil. Nakatayo siya doon, nakayuko at huminga ng malalim. Nako, hindi ba match si Dennis sa kanya? Medyo nagluluwa pa siya ng dugo. Pagtingin sa stage, nag-aalala si Ken. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumigaw siya, Dennis, kailangan mong ibigay ang lahat ng mayroon ka. 3 taon ka na sa larangan ng digmaan. Nagtagumpay ka sa matinding labanang iyon at hindi pwedeng mamatay na lang dito. Hindi na makatagal si Tree. Mahinang pahayag ni Dennis habang nanginginig ang mga paa. Noon siya napaluhod, hindi na niya kayang hawakan pa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jack. Masyadong malubha ang mga sugat ni Dennis. Nabali ang isang paa niya at nagkaroon pa siya ng 3 basag na tadyang. Kabanata 247. Gayunpaman, kahit na sa ganoong sitwasyon, pinanatili ni Dennis ang kanyang pandidilat kay O'Neil, ang kalaban ng Amerika. Tumayo ulit si Dennis, nagngangalit ang mga ngipin. Nabali ang isang paa niya, nanginginig ng husto. Tapos ka na para.
Ang iyong mga buto ay dapat nabali sa maraming lugar. Ano ngayon? Tumanggi pa ring aminin ang pagkatalo. Tumawa si O'Neil habang nakatingin kay Dennis. Nakakamangha ka na makayanan mo ang matinding pinsala. Wala sa ganoong level ang 10 tao bago ka. Matagal na silang umamin ng pagkatalo habang nakahandusay sa lupa. Pagkasabi niyon, kuminto sandali si O'Neil bago nagpatuloy. Sa kasamaang palad, ang kanilang pag-amin ng pagkatalo at paghingi ng awa ay hindi narinig dahil nanumpa ako na hanggat ako ay nakatayo. Papatayin ko ang lahat ng hindi sumasang-ayon. Anak ng Abter, hayop, napakaraming tao ang nagalit. Anong mali? Nakikita ninyong hindi ito katanggap-tanggap sa mga bystanders. Halina't pirmahan ang form ng pahintulot at labanan ako sa arena. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Mayabang na ibinuka ni O'Neil ang kanyang mga braso habang nakataas ang ulo puno ng kumpiyansa. I'll kill you, kinagat ni Dennis ang kanyang mga ngipin habang tinitiis ang masakit na bituka mula sa kanyang binti at mabilis na sinugod si O'Neil. Namamagana ang paa niya na parang baliw. Dennis, ang mga luha ng babaeng manager ay umagos na parang batis. Siya ay talagang isang taong may espiritu ng isang sundalo. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Nang makitang papalapit na ang kanyang kalaban, lumundag sa ere si O'Neil at nagpadala ng sipa sa dibdib ni Dennis. Matigas man ang katawan ni Dennis ay hindi na niya ito kayang hawakan pa. Siya ay pinalipad pabalik habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ay napahiga siya sa sahig, hindi makagalaw. Puno ng dugo ang sulok ng kanyang bibig. Nakakuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao, ayaw tanggapin ang kahihinatnan, ngunit wala na siyang ibang magawa. Winnie, sorry kung hindi na kita makakasama. Para sa bansa, kailangan kong lumaban. Mahinang ungol ni Dennis. Tila hindi niya kayang bitawan ang kanyang mahal na si Winnie Clark. Hayaan mong ipadala kita sa iyong huling paglalakbay. Kinagat ni O'Neil ang kanyang leeg at nagsimulang maglakad papunta kay Dennis. Itigil mo yan. Nasa ganoong kalagayan na siya. Hindi ba pwedeng iligtas mo na lang ang buhay niya? O'Neil, dapat mong isaalang-alang ang iyong mga aksyon. Siya ang aming marshal. Hindi ka ba natatakot na susundan ka ng mga nakatataas kung papatayin mo siya? Tama, hindi siya average Joe. Siya ang ating marshal. Ilang mayayamang bata ang nadamay. Ang espiritu ni Dennis, ang kanyang determinasyon na patayin ang kaaway, at ang kanyang kapasiyahan na ilagay ang lahat sa linya ay yuminig sa kanila hanggang sa kaibuturan. Hahaha, ano naman? Siya yung pumirma sa consent form. Dahil nandito siya, dapat handa siyang mamatay. Tumawa ng malakas si O'Neil. Ganoon ba? Kung gayon dapat ay handa ka ring mamatay. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang naging dahilan upang tumahimik ang buong eksena. Sino yan? Yung batang yon. Maya-maya pa may nakaalam kung sino ang nagsasalita. Yung lalaking yon, Jack. Nagpalitan ng tingin sina Ken at Neil na may pagtataka sa mga mata. Totoo ba ang lalaking iyon? Honey, papasok na ako. Tumingin si Jack kay Selena sa tabi niya bago dumiretso sa arena. W kahanga-hanga. Pilit na lumingon si Dennis at tumingin kay Jack. Puno ng luha sa tuwa ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan ang pinakamalakas na tao sa Daxia, ang nag-iisang Supreme Warrior, na lalabas. Kabanata 247. Hindi ko inaasahan na may magboluntaryo sa kanyang sarili para sa kamatayan ng ganoon lang. Tumawa ng malakas si O'Neil. Pagkatapos ay sinabi, anak, hayaan mo akong tapusin ang kalokohang ito ng isang marshal bago ako makarating sa iyo. Huwag magmadali. Kung gusto mong mamatay, kailangan mong pumila. Hindi siya pwedeng mamatay sa kamay ng basurang tulad mo. Sinimulan ni Jack ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa at madaling tumalon sa arena na mas matangkad kaysa sa isang tao. Pagkatapos noon, tumayo siya roon habang nasa likod ang mga kamay. Si Dennis na kanina pa nakahiga sa sahig ay hinarang ni Jack. Medyo may kakayahan ang lalaking ito. Nagawa niyang tumalon hanggang doon. Bakas ang pagtataka sa mga tingin ng babaeng manager. Sayang mamamatay pa siya. Masyadong makapangyarihan ang O'Neil na iyon. Kahit na si Dennis, isang marshal, ay hindi katugma sa kanya. Sabi ng supervisor. Selena Taylor, hinahayaan mo talaga ang asawa mo na makisali sa laban. Kahit na ang marshal ay nasa pintuan ng kamatayan.
Hindi ba't mamamatay na lang siya ng kakilakilabot? Puntong hininga, hindi ko akalain na itataya ng asawa mo ang kanyang buhay para sa libreng pagkain at $3 milyong na pabuya. Nakakalungkot na kapag namatay siya, kailangan mo pa ring bayaran. Sabi ni Matt, tuwang-tuwa sa kanilang kalagayan. Mamatay man siya, mas magaling pa rin siya sa boy toy na katulad mo. Wala ka man lang lakas ng loob na pumasok sa arena, di ba? Malamig ang tingin ni Selena. Naiinis siya sa dati niyang crush sa Moro na ito. Kung ikukumpara kay Jack, wala siyang maliit na butil ng alikabok. Si Matt ay hindi lamang isang walang kwentang larwang batang lalaki, magagalit pa siya sa trahedya ng isang tao. Paano siya nakaakyat doon? Kinusap ni Ken ang kanyang mga mata, pinagmamasdan na nakanganga ang kanyang bibig. F-sick me, akala ko nagmamatigas lang siya kanina. Hindi ko inaasahan na aakyat talaga siya doon. Napatulala rin si Neil. Akala pa niya nananaginip siya. Pareho nilang inaabangan ang pagpanaw ni Jack at ang dahilan kung bakit sila nagtipon dito ay para pag-usapan kung paano papatayin si Jack o para iwan siya ni Selena sa kanyang kusa. Hindi nila naisip na pagkatapos ng isang buong araw na talakayan, wala silang solusyon. Sa huli, si Jack mismo ang nagpasya na ipadala ang sarili sa sarili niyang kamatayan sa arena. Napakaganda. Nasa arena siya, anden talaga siya. Tuguan kung bibigyan siya ni O'Neil ng suntok, mabibiyak ang ulo niya. Halos mapatalon si Neil sa sobrang excited na estado. Naghahanap para sa kanya mataas at mababa, inihatid ng libre sa aming hawak. Isang napakagandang tula. Mahusay itong tumutula, kumagalpak ng tawa si Ken. Halos gusto na niyang tumakbo ng walang sando dahil sa kaba. Sino ang lalaking ito? Sino ang nakakaalam? Ang ilang mga tao ay nagsimula ng kanilang sariling mga talakayan. Si Jack ay isang sariwang mukha na hindi pa nila nakita noon. Kahit na ang marshal ay bumagsak, ngunit siya ay naglakas loob na huminin siya. Hindi ba isang laban lang ngayong gabi? Akala ko isang laban lang ito tuwing gabi. Posible bang may dalawang laban ngayong gabi? Parami ng parami ang nakaramdam ng pagkalito. Kabanata 249. Mukhang may kakayahan ka, nagulat si O'Neil. Umisi siya at ipinakita ang mapuputing ngipin niya. Kawili-wili. Ang iyong marshal ay halos patay na, ngunit naglakas loob ka bang pumunta? Mukhang isa ka sa mga matuwid na makabayan na sinasabi ng mga alamat, eh. Siguradong napuno ang iyong ulo ng pagkamakabayan hanggang sa punto ng katangahan at planong mamatay para sa bayan. Maaari kang gumawa ng iyong sariling mga conclusion. Kumalaklak si Jack bago mahi. Nahong sinabi, nakagawa ka lang ng 10, hindi 11 sunod-sunod na panalo dahil hindi mo ako nakilala. Ngayon, tatapusin ko ang iyong streak at ang iyong buhay. Sok. Sino ba namang hindi marunong magyabang? Huwag kang umihi ng pantalon mo mamaya pag nakita mo ang kamao ko. Ha. Patuloy sa pagtawa si O'Neil. Pagkasabi nun ay tumingin siya sa MC. MC, anong nangyayari? Hindi ba isang laban lang ang inayos mo ngayong gabi? Bakit dalawa na ngayon? Nakangiting ngumiti ang MC bago tumakbo. Nilinaw ko lang sa kanila. Ang ginoong ito ay nagparehistro at pumirma sa form ng pahintulot. Ang pagkakakilanlan na nakasulat ay walang pangalan na sundalo na may 5 taong serbisyong pagpatay. Pagpatay sa mga asong Amerikano, anak ng Abter. Nang marinig iyon, ikinuyong ni O'Neil ang kanyang kamao, gumawa ng mga papang sound mula sa kanyang mga kasukasuhan. Isa ka lang na walang pangalan na sundalo at gusto mo akong patayin. Pinagtatawanan mo ako. Ako mismo ang papatay sa iyo ngayon. Bigyan mo lang ako ng 3 segundo para tapusin ang laban na ito. Teka. Hindi ko pa tapos basahin ang dahilan niya para makipag-away. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumaway ang MC na huminto sila sa sandaling iyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang anunsyo. Ang pangalawang dahilan ay upang manalo sa laban para sa libreng pagkain at makakuha din ng $3 milyong na gantimpala. Damn! Kaya ginagawa niya ito para sa pera. Ang ilan mula sa karamihan ay hindi nakaimik. Inakala nila na ang pangunahing dahilan ng walang pangalang sundalong ito ay nang ahas na lumaban ay para lamang makakuha ng libreng pagkain. Ang iyong bayarin ay humigit kumulang $1 hanggang $2 milyong. Kasama ang $3 milyong na gantimpala, magkano iyon? Humigit kumulang 4 hanggang $5 milyong ang pinakamarami.
Itatapon mo ba ang iyong buhay para dyan? Nabaliw ka na ba sa pag-iisip tungkol sa pera? Tini siya ng isang matabang lalaki. Para sa pera, nagpalitan ng tingin sina Ken at Neil, hindi na nakainig. Bakit hindi nila naisip na lalaban si Jack sa arena para sa maliit na pera? Anak, umalis ka na dito. Huwag magpakamatay. Ano ang silbi ng isang walang pangalang sundalong tulad mo para itapon ang iyong buhay? Sabi ng isang mayamang babae habang tumatawa. Lumiwanag ang kapaligiran sa kanilang paligid dahil inakala ng ilan sa mga manunood na gumagawa sila ng skit. Nakaramdam ng awkward si Dennis na nakahiga sa sahig. Si Jack, ang kataas-taasang mandirigma, ay pupunta sa lawak na ito upang manatiling nakatago. Sobra lang iyon. To think na tatawagan pa niya ang sarili niyang isang walang pangalan na sundalo. Kung siya ay isang walang pangalan na sundalo, ang mga general na katulad nila ay hindi man lang kwalipikadong buhatin ang walang pangalan na boda ng sundalong ito. Gayunpaman, dahil nasa arena si Jack, binigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. Manager Wayne, bakit kayo nandito? Magkano ang ginastos ng batang ito na naging dahilan upang makilahok siya sa laban para sa libreng pagkain? Curious na tanong ng MC nang mapansin agad ang chubby na babaeng manager. Umiti ng mapait si Manager Wayne. Ang taong ito ay nag-order ng 2 treasured na koleksyon mula sa aming tindahan. Ito ay orihinal na higit sa $14 na milyong sa mga gastos, ngunit sinabi ng pangkalahatang tagapamahala na maaari naming bigyan siya ng 20% diskwento. Sinira nila ang record ng aming tindahan para sa pinakamataas na gastos sa isang resibo. Pagkasabi nito, nadama ni Manager Wayne na walang magawa. Sa kabuuan, ito ay humigit kumulang $12 milyong. Sa kasamaang palad, ang batang ito ay hindi kayang magbayad at sinubukang umalis ng hindi nagbabayad. Pinigilan siya ng ating mga kababayan. Pagkatapos niyang malaman na maaari niyang iwaksi ang pagkain at $3 milyong na pabuya sa pamamagitan ng pagkapanalo sa laban sa arena. Pumunta siya rito para magparehistro. F-sick-me, ininom niya ang 2 treasured collection na iyon. Ang taong ito ay talagang marunong mag-enjoy sa buhay. May tumawa ng mapait. Isang bagay ang enjoying life pero ngayon, malapit na siyang mawala ng buhay. Sinusubukang kumilos ng matigas at tinatrito ang isang tao sa isang pagkain sa kabila ng pagiging mahirap. Hindi ba niya alam kung anong klaseng lugar ito? Ito ba ay isang lugar na kayang-kaya niyang kumain at mag-dash? Idinagdag ng ilang young master ng isang third-class na aristokratikong pamilya sa walang magawang tono. Tiyak na minaliit ng batang ito ang laban sa arena. Sa palagay ba niya ay maaari siyang manalo dahil lamang sa alam niya ang ilang mga galaw pagkatapos ng ilang taon sa hukbo? Lumalabas na siya ay napakahirap magbayad. Pumagalpak ng tawa si Neil. Jack, napakaganda mo. Wala kang pera at naglakas loob ka pa ring magpakain sa iba. At saka, naglakas loob kang gumastos ng ganyan kalaki. Bago ka mamatay, kailangan kitang bigyan ng malaking thumbs up. This is the first time in my life na nakakita ako ng taong sobrang tapang. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nawalan ng buhay dahil sa pagiging matigas. Kabanata 250. Ha, anong joke? Kaya iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan mong hamanin ako. Natawa ulit si O'Neil. Anak, last-ditch effort mo na ba ito? Nakulong sa pagitan ng bato at matigas na lugar, pinili mong hamanin ako dahil mamamatay ka man lang sa maluwalhating kamatayan at magliligtas ng ilang mukha. Tama iyan. Iniisip niya siguro na mamamatay siya for sure, why not die fighting for Daxia? Sino ang nakakaalam kung maaaring iniidolo pa siya ng ilan? Tumawa ulit si Ken. Sa wakas nalaman na namin siya. So yun talaga ang intensyon niya. Sa pagkakataong ito, ang ilan sa mga manunood ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pang-aalipusta at nakiisa. Bata, dahil nasa entablado ka at pumirma sa form ng pahintulot, ipapadala kita sa iyong paglalakbay. May mapaglarong ekspresyon sa mukha ni O'Neil. Pagkatapos ng kanyang pahayag sa kanyang lalamunan boses, siya ay inilipat ang kanyang lumbering figure patungo Jack. Sandali lang. Sa sandaling iyon, tumakbo ang general manager ng Lotus Bar and Lounge, humihingal. Doon nakarating ako sa oras. General Manager, bakit ka nandito? Nandito ka sa tamang oras. Ang batang ito ay sinusubukang kumain at sumugod.
Nahuli namin siya at wala siyang pambayad kaya narito siya para hamanin ang arena na umaasang may libreng pagkain. Mabilis na paliwanag ni Manager Wayne. Tumango ang General Manager. Alam ko. Hindi mo hahayaang mangyari ang laban. Hindi ba pwedeng mangyari ang away? Bakit? Tumingin si O'Neil sa General Manager na lilito. Nakapirma na ang batang ito sa consent form at na-provoke ako. Bakit hindi tayo makakalaban? Anong problema? Hindi kaya espesyal ang background ng batang ito? Siya ba ang young master ng ilang aristokratikong pamilya? Maaaring hindi siya mahahawakan dahil sa kanyang background. Sinimulan ng ilan sa mga manunood ang kanilang mga ligaw na haka-haka. Napangiti ng mapait ang general manager at sa wakas ay ipinahayag, kung gumastos lang ang batang ito ng halos $1,000,000, hindi na mahalaga kung mamatay siya sa hamon. Gayunpaman, gumastos siya ng humigit kumulang $14 milyong. Kahit may discount, nasa $12 million pa rin. Kung siya ay namatay, ang panukalang batas na ito ay hindi madaling masettle. Walang himak ang karamihan. Lumalabas na ang batang ito ay gumastos ng napakalaking halaga na ang general manager ay nag-aalala na siya ay mamatay at walang sino man ang magbayad ng bayarin. Sa oras na iyon siya ay magdurusa ng malaking kawalan kung hindi niya makolekta ang $10 milyong. Having said that, the general manager then looked at the rich kids and explained, tsaka, langgam lang siya. Kung talagang lumaban siya, hindi man lang siya tatagal ng 3 segundo. Ang ganitong laban ay hindi sulit na panoorin ngayon, hindi ba? General manager, ayos lang kung mamatay siya. Nandito pa rin ang asawa niya. Pagdating ng panahon, papasukin mo na lang ang asawa niya. Agad na bulalas ni Brittany matapos marinig iyon. Nagulat ang general manager, saka lumingon kay Selena at sinabing, ano kayang-kaya ng babae? Gusto mong bayaran niya ang bayarin? Sa tingin ko hindi siya mapagkakatiwalaan. General manager, ang itinakda mong panuntunan ay libre ang pagkain kapag nanalo tayo sa laban. Ano ito? Hindi mo kayang mawala. Nag-aatubili na makibahagi sa $10 milyong na iyon. Kung ganon, medyo kuripot ang Lotus Bar and Lounge mo. Binigyan ni Jack ng matalim na titig ang general manager na tumanggi at petuhin siya ng magalang. Marahas na umawang ang bibig ng general manager bago siya nagsalita, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Kami ay isang subsidiary na negosyo ng isang first-class na aristokratikong pamilya. Bakit tayo mag-aalala sa isang $10 milyong lamang? Ang problema, maaari bang manalo ang isang maliit na pritong katulad mo? Bakit ka mag-aalala kung ako ang manalo? Sa tingin ko hindi mo kayang matalo. Nagkibit balikat si Jack. Nawala ng masabi ang general manager. Bagamat may suporta sila ng isang first-class na aristokratikong pamilya, ito ay higit sa 10 milyon, hindi lamang 1 o 2 milyon. Paano kung nagalit ang amo nang hindi nila makolekta ang pera? Bagamat siya ang general manager, siya ay isang empleyado lamang at walang autoridad na gumawa ng mga ganoong desisyon. Kung hindi dahil sa takot na susundan sila ng kanyang amo, hindi sana siya nagmamadali doon. FC, pwede ba? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.